Nandito na ako sa 122 sa Super Bantam. So, kita kits and sana lumaban na yung hindi lumaban sa atin. May nag-tip sa amin na on the juice daw si Casimero. Isa ka ba sa mga nag-aabang sa muling pagsampa ni Cuadro Alas sa ibabaw ng lona? Literal na angas ng Pinas ang dalang bentahe nito dahil siya lang ang bukod-tanging may maangas na karakter sa Philippine boxing. Nakilala sa kanyang mga trash talk at maaanghang na salita. Ngunit kanya namang pinapatunayan sa ibabaw ng lona. Yung angas talaga, parang diyan ako nakilala eh. Dati tahimik lang kasi ako eh. Pero kung tatahimik ka lang, walang manunod sa'yo eh. Undefeated for almost 7 years, abay legit na malupit at matibay ito. Alam mo bang hindi pa siya natatalo kapag siya ang may hawak ng titulo? Kumbaga walang umubra na challenger tuwing si Alas ang dedepensa. Nabalot lang ng mga iilang kontrobersya at kaliwat ka ng problema na naghatak sa kanya pababa. Pero wala siyang pakialam kahit anong problema at basher pa yan, basta ang target ay baklasin ang panga ng makakalaban. Brutality. Kahit isang beses lang siya lumaban, abay marami ang ganap sa career ni Cuadro Alas nitong 2024. Nagbalik sa Japan para labanan si Saul Sanchez na isang matibay na contender. Pumalya sa timbang, huling laban niya under sa Treasure Boxing Promotions at naban sa Japan ng 1 taon. Foul interview naman ang kasunod at samahan pa ng iskandalo sa airport, abay tila kadikit na sa kanila ang kamalasan. Pero baklas itong tinuturing nilang The Beast sa bazooka left hook ng Pinoy. Sinasabing matibay daw at nagpahirap sa kanggarong tumalo kay Astrolabio na si Jason Moloney. Umpisa pa lang abay ito yung classic na Casimero, yung kalmado lang gaya ng ginawa niya against Zolani Tete. Unang kombinasyon pa lang ni Casimero ay tinarget niya agad ang sentido ni Sanchez gamit ang temple shot. Tinamaan at nagroggy, kaya binilangan within 30 seconds pa lang. Dito nyo lang makikita si Sanchez na yumakap ng husto sa kanyang buong karera para lang makasurvive. Kasi previous fights niya ay pukpukan at lahat ng talo niya ay dikit lang. Kapag temple shot ni Cuadro Alas, ang tumama abay talagang gigewang-gewang gaya ng nangyari kay Tete at Maika. Pilit ipinikit ni Sanchez ang kanyang mga mata, indikasyon yan na talagang napinsala ang kanyang vision sa impact ng suntok. Siyempre kilala si Casimero na heavy finisher, kaya tinarget niya ulit ang sentido ng kalaban. Sanchez no ho wa sekai ranking no iri wa shite iru desu kedo mo kochira kinakain lang ni Cuadro Alas ang mga suntok ni Sanchez na tila walang respeto sa lakas nito. At nang tamaan ng bazooka, left hook, alam ni Casimero na kaya niyang tapusin agad ito dahil kitang nasaktan sa sobrang sama ng pagbagsak. As you can see, survival mode na lang si Sanchez at si Casimero naman ay parang gutom na tigreng hinahunting ang kanyang biktima. Ultimo ang referee ay gumitna dahil hindi na niya masikmura kung paano winalang hiya ni Casimero ang katunggali. New Year at fresh start ngayong 2025 para sa Team Cuadro Alas. May mga iilang rumors at pangalang lumutang bilang potensyal niyang makakalaban. Rumors pa lang abay pinag-usapan agad ng Pinoy boxing community, ganyan ang impact niya sa local scene kahit nasa huling journey na ng kanyang karera. Pero nilahad na mismo ni Cuadro Alas na gusto niyang labanan ang mga bigating pangalan gaya ng WBA Interim World Champion Murodjon Akhmadaliev at undisputed superstar Naoya Inoue. Lately lang din ay umugong ang balita nang mag-usap si Casimero at ang bilyonaryong si Chavit Singson. Alam naman nating pangmalakasang koneksyon ang meron itong si Ninong Chavit at kasalukuyang handler ng #1 world contender, Charlie Suarez. Malay mo abay may plano ito sa karera ni Champ dahil alam nating may partnership history si Chavit Singson at Bob Arum. Ito'y possibility at assumption lang na malay natin biglang sumabak si Cuadro Alas sa Saudi Arabia kung saan ginaganap ang mga bigating laban ngayon. Why not, diba? Lalo na kung magka-interes si Turki Al-Sheikh pagharapin ang mortal ng magkatunggali para masettle once and for all. Ating silipin ang kasalukuyang rankings ni Casimero sa Super Bantamweight Division.
kasalukuyang number 7 sa WBO na pinaghaharian ni Inoue, habang number 2 si Martin at number 9 si Hitumbua. Number 11 sa WBC habang number 2 si Tapales. Number 11 sa IBF habang number 3 si Tapales, number 7 si Martin at number 10 si Angkahas. Sa BoxRec rankings naman, even though hindi to ganun ka-relevant ay atin ring tignan. Number 1 si Inoue, habang number 2 si Casimero, number 5 si Tapales, at number 23 si Wonderboy. Last year December 2024, abay may ilang sagutan pa nga ang page ni Wonderboy at Cuadro Alas na kontrolado ni Jason Casimero. Ultimo ang kapatid at mismong nanay ni Wonderboy, abay hindi napigilang maglabas ng saloobin. Speaking of MP promotions, ano nga ba ang mga ganap sa mga kababayan nating boksingero dyan? Si Magsayo ay nakaposisyon pa rin sa matataas na rankings ng 4 na sanctioning bodies. At any given moment, ay pwede siyang mapalaban sa mga bigating kompetisyon for a mandatory position. Maraming solid na kampyon dyan at tingin ng karamihan ay kaya ni Mark Magsayo sumabay sa kahit sino dyan. Ang ilan ay nababansagang boy gapang dahil sa sunod-sunod na talo sa Japan. Ngunit hindi rin natin maikukubli na inuulan sila ng oportunidad dahil mas may impluensya si Sean Gibbons sa likod ng eksena. Hindi maitatangging pabulusok ang trajectory ng karera ni Casimero sa edad na 36 ngayong taon. Past prime na kumbaga at yung iba pa nga ay nagre-retiro na sa ganyang edad. Nasa post-prime na rin ang mga big names ng boxing ngayon gaya nila Terence Crawford na 37 years old, Lomachenko na 37 rin ngayong taon, Canelo na 35 ngayong taon at Alexander Usyk na 38 years old. Pero hindi na mabubura ang mga nagawa nila sa kasaysayan ng boxing. Gaya ni Casimero, hindi rin mabubura ang mga ginawa niyang history sa ating bansa. Pinakamaraming world title fights sa iba't ibang bansang nilusob, kumbaga isang legit at kinatatakutang road warrior. Finish him! At ang pinakamaangas na Filipino knockout puncher na sumampa sa ibabaw ng kwadradong ring